Ngayong gabi, Lalaking lulong sa droga, nasiraan ng bait, Meron ako nakitang lalaki na may bitbit na buko. Sinundan ko siya ng sinundan hanggang pumasok sa bahay nila. Pumasok rin ako sa bahay nila. Tapos kinuha ko yung itak. anak may hinanakit sa ama. Nakita niya isang wedding poster ng dad ko tsaka yung babae. kakasweldo lang ubus na. Paano ba magtipid? Pakinggan ang mga practical tips ni Chinky Tan. Dating drug lord at breast cancer survivor, naging inspirasyon sa pag-compose ng kanta. Pakinggan ang inspiring song ni Felson. Abangan ang kanilang inspiring stories sa Paano ba magbago? Tampok sa The 700 Club Asia. Wala na talagang pag-asa. Parang dead end na talaga ng buhay ko. Sa murang edad ni Jerry, siya ay nalulong sa masamang bisyo kasama na ang pagsusugal. Naghahangad na rin ako na magkapera para meron akong sariling pang gastos o pang tustos dun sa pagsusugal ko. Dulot nito, madalas siyang sinasaktan ng kanyang lasinggerong ama. Nagkaroon ako ng hinanakit tsaka sama ng loob sa magulang ko nung time na yon. Na parang nagkimkim din ako ng sama ng loob, ng galit dahil sa pangyayaring yon. Lumipas ang ilang taon, hindi pa rin natatalikuran ni Jerry ang makamundong pamumuhay niya. Dahil dito, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pag sa college kasi, bahala ka na kung papasok ka sa ano o hindi. Parang di na ako nakakapag-aral ng maayos talaga nun. Gayunpaman, tinulungan siya ng kanyang tito na magtrabaho sa isang kumpanya bilang isang security guard, subalit Doon na ako nakatikim ng drugs hanggang sa naging addict na ako sa drugs. Hindi ko masasabing masaya eh. Kasi nung time na yun talagang parang walang kapayapaan eh. ang ganitong pamumuhay ni Jerry ay umabot sa sukdulan hanggang naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Nakakatakot kasi iniisip ko noon na parang may papatay sa akin eh. Nung time na yon, sabi ko sa mama ko, "Ma, hindi ko na kaya yung nararamdaman ko." Sabi ko sa mama ko. Sabi ko sa mama ko, "Madalahin mo na ako kay lolo." Kaya gusto kong pumunta sa kanya. Ano po siya, born again po siya. Dinala si Jerry ng kanyang ina sa simbahan kung saan ay pastor pala ang kanyang lolo. Tumira siya doon, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbabago. Nagpe-praise and worship na, nag-aawitan na. Hindi ako tumitingin sa mga tao kasi nahihiya akong tumingin sa mga tao dahil nga sa kalagayan ko. Pero alam niyo po, nung time na yon, wala akong tiwala sa kahit kaninong tao. Ang laki po talaga ng epekto sa akin nung nakakarinig na ako ng salita ng Diyos tapos yung mga nakakasama ko na yung mga mananampalataya. Parang doon na talaga ako unti-unti nakarecover. Lumipas ang ilang linggo. Dapat po pala matitreat muna ako nun psychologically. Kasi nga po, yung sa nangyari sa akin na nag-hallucinate ako, na-depress ako, yung hindi normal yung takbo ng isip ko. Meron ako nakitang lalaki na may bitbit na buko. Sinundan ko siya ng sinundan hanggang pumasok sa bahay nila. Pumasok rin ako sa bahay nila. Tapos kinuha ko yung itak. Tapos yun, napagkamala nila akong magnanakaw kasi pumasok ako sa bahay nila na hindi kilala. Dahil dito, ipinakulong siya at hindi niya alam na pumunta ang kanyang ina sa presinto. Tapos hindi ko alam nung time na yon, yung mama ko pala bro, natutulog siya dun sa labas ng kulungan ko nung time na yon. Makalipas ang ilang araw, nakapagpiansa si Jerry sa tulong ng kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang magpa-admit sa mental hospital upang matulungan sa kanyang kondisyon. Sa loob ng ospital ay unti-unting binago ng Diyos ang buhay ni Jerry at patuloy na niyang pinanghawakan ang salita ng Diyos. Paglabas ng ospital ay nagsimulang magseryoso si Jerry sa kanyang relasyon sa Diyos. May lumapit sa akin na isang kabataan, tapos lumapit siya sa akin, tapos tinanong niya ako. Sabi niya, "Brother, meron ka bang prayer request?" Sabi niya sa akin. "Gusto mo bang ipag-pray kita?" Sabi niya sa akin. Nag-sink in na rin po sa akin yung word of God noon. Nataniman na rin po talaga ako noon. Kaya nung time na nakarinig po ako ng word of God talaga, parang nanumbalik ba yung kauhawan ko sa salita ng Diyos. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya na, "By the grace of God, I am what I am." Yun po ako ngayon. Kaya ako po, buong buhay ko, hanggang sa huling hininga,
Sabi ko po sa sarili ko, maglilingkod po ako sa Panginoon. Malaking bagay din na natuto siyang magpatawad sa kanyang ama. Paunti-unti, nung nakakilala na ako sa Panginoon, paunti-unti, doon na nawala yung galit ko, yung sama ng loob ko sa papa ko. Kasi syempre, nakakapakinig na ako ng Word of God. Bit-bit ang mga natutunan sa buhay. Para kay Jerry, Si Kristo, siya yung bumuo ng buhay ko. Sabi nga ng Mark 8:36, "What shall it profit a man if you gain the whole world and you lost your soul? Or what shall a man can give in exchange for his soul?" Hindi po tayo masasatisfy kahit makuha pa natin lahat ng bagay sa daigdig na ito kapag wala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Alam mo, natauhan si Jerry when he realized that all along he was in jail and his mother was just there outside the cell. That kind of love, that dedication spoke so strong to Jerry. Yet the Bible says, even if your mother and father forsake you, I will never forsake you. Can you imagine the loyalty and the faithfulness of God towards the sinner like him, like us? You know, I also remember that our God is a pursuer. Yes. Diba? Yung talagang hahabulin ka talaga niya. Diba? And I think that's what he did with Jerry, no? Na kung saan man napunta, talagang the Lord's hand was there, protected him, kept him safe. Kasi pwedeng gumawa na siya ng masama nun eh. right. You know, it could have been worse and everything. Pero dahil mahal siya ng Panginoon, you know, and the Lord had a plan for his life. You know, our God is a wonderful, wonderful Father. And maaring hinahanap nyo ang kanyang pagmamahal sa kung ano-anong bagay. You know, pero yun talaga, siya talaga yung source. Siya talaga dapat ang ating puntahan. I think with Jerry, he was trying to fill, you know, yung pangangailangan yon sa pamamagitan ng bisyo at kung ano-anong bagay. Pero nalaman niya na hindi pala yun ang kukumpleto sa kanya, hindi pala yun ang bubuo sa buhay niya. At saka kahit anong gawin niya, he couldn't do the right thing, hindi niya magawa yung tama without the help of the Lord. Alam mo, ang Panginoon ang gumawa ng puso natin. At dahil siya ang lumikha sa pusong yan, He is the one who knows how to transform it. Siya ang taga-change ng ating puso, kaya tayo lumapit sa Kanya. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming tagapaglikha at ang plano mo sa buhay namin ay angat sa sarili naming plano. Lord, sinabi mo sa iyong salita na kami ay mahal mo without condition, Lord. Ano pa man ang aming ginawa, ano pa man ang aming lumipas, all we have to do, Lord, is to come to you. At ito ay pwede dahil binigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang tulay. Because of your Son, Jesus Christ, who came and gave His life on the cross para sa aming kapatawaran, Lord, we can now go to you directly. Pwede na kaming pumunta sa iyo at humingi ng tawad. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Baguhin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Pagod na kami, Lord, sa kakaulit-ulit ng aming mga kasalanan. At salamat, Lord, that with you meron kaming kalayaan. We accept you now as our Lord and Savior, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong buhay na binibigay niyo sa amin. This next chance, this second, third, fourth chance that you are giving us, thank you, Lord Jesus. Change us, Lord, and make us more like you. In Jesus' name we pray. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at kung nais mong maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0919-0607-567. Hindi man naranasan ni Paul ang pagmamahal ng ama, pinuna naman ito ng kanyang ina. So, hindi ko po na-feel yung emptiness kasi po yung mom ko lagi siya nandun. And whenever I need someone to be with,
doon siya para sa akin. And whenever I ask for my dad niya, lagi niya sinasabi na ginagawa lang niya yung para sa ikabubuti ng pamilya natin. Lumaki sa Kristiyanong pamilya, madalas nakakasama ni Paul ang kanyang ina sa mga gawain para sa Diyos. Masaya po kasi nakikita ko na marami siyang natutulungan tao. Nakita ko po na marami po talaga siyang natulungan buhay. Sa kalagitnaan ng pagiging aktibo ng kanyang ina sa gawain sa simbahan, nagkaroon ng isang lihim na nabunyag. Yun na doon nga po yung dad ko. And sadly po, may kasama po siyang babae, which nagulat po yung mom ko. Na-shock talaga siya. Parang na-freeze po talaga siya. Hindi niya po alam yung gagawin niya. Hindi niya po malapitan. Inalam ng kanyang ina ang lahat tungkol sa asawa. Nalaman niya kung saan house na tumutuloy yung dad ko. Nakita niya isang wedding poster ng dad ko tsaka yung babae. Then that clears it all na parang, ay, asawa nga niya yun. The emotion is there. Medyo offended ka. Pero wala na. Wala ka na magagawa dun eh. I need to be matured enough to face it. Tapos na. Naikwento ng ina ni Paul ang buong pangyayari at doon nabuo ang isang katanungan sa kanyang kaisipan. If God is really good, ba't kailangan niyang gawin yun? Lahat ng good works, parang, Lord, ito ba yung ganti mo sa Kanya? May anger, at the same time, doubts kung sino si God. Habang nasa ganoong sitwasyon si Paul, nagtanong siya sa kanyang ina tungkol sa Panginoon. Sabi ko, Ma, paano ba maging isang tunay na Christian? Or paano ba, sino ba talaga yung God na sinaserve mo? Then at that time, doon na po yung turning point ng life ko na inaccept ko po si Lord sa buhay ko. Then he started to, parang shinare niya po sa akin yung gospel. Simple gospel na ba't ba namatay si Lord? Ito pala yung God na sinaserve mo. Parang even though na hindi tayo deserving, tinanggap niya pa rin tayo or nag-sacrifice pa rin siya para sa atin. Then doon po nag-start na parang, ay, kailangan ko tanggapin tong God na to. Kasi pwede ko siya maging father. Matapos tanggapin ni Paul ng buong puso ang Diyos sa kanyang buhay, naging aktibo siya sa gawain ng Diyos. Nagkaroon siya ng oportunidad upang ipagdasal ang mga ama na dumalo sa pagtitipon. Lord, bless the fathers, Lord. And whatever, Lord God, na nagawa nila sa amin, Lord, we forgive them. That's what, parang natandaan ko yung mga prayer ko noon at the time. Parang after that, it released. Parang not just blessing sa Father, but also myself. I'm already free and I already forgive yung Father. At ito ang naging daan upang patawarin niya ang kanyang sariling ama. Chinat ko yung dad ko. Sabi ko, Dad, sorry. Nakakatawa yung response ng dad ko na parang ang tagal niya pala niyang hinihintay yung message ko na yun. Parang at that moment, parang may malaking bigat na nawala sa heart ko. Ma, nag-message si Daddy, gano'n. Si Mami naman kasi always positive. Sabi niya, kamustahin mo na siya kung okay lang ba siya doon. Kasabay rin nito ang pagpapatawad ng ina ni Paul sa kanyang ama. Love the Lord already yung humawak sa heart niya and started to release forgiveness. Wala yung forgiveness ko kung di first nag-forgive yung mom ko. Kasi siya lang yung titingnan ko talaga na example sa buhay ko. Sino ba ako para hindi patawarin yung dad ko? Kung ako nga mismo pinatawad ni Lord na hindi naman ako deserving, hindi naman ako perfect, pero still pinatawad niya ako, paano pa kaya yung dad ko? And one of my goal kasi is makita ng dad ko yung love ni Lord. Pinatunayan ng Diyos sa buhay ni Paul ang kanyang katapatan na magkita silang mag-ama at nagkaayos ang kanyang mga magulang. Na-feel ko yung love. Kasi yung, alam mo yung to hug yung isang tatay. Tatay mo, iyayakapin mo. Parang wala walang, kahit ihag ko kung sino-sino man tao dyan, walang same hug kasama, same nun sa tatay ko. Ngayon, si Paul ay patuloy na nag-aaral sa kolehiyo at aktibo siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kabataan. Nothing can separate us from the love of God. Promise ng Lord na all things will work together for good. Yun po yung nangibabaw talaga sa buhay ko. In my life, totoo siya. Naging father siya sa akin. Kaya even na fatherless ako, I feel the love of God and I thank you na nakilala ko siya at in-accept ko siya sa buhay ko. Susunod na, Kakasweldo lang, ubus na. paano ba magtipid? Pakinggan ang mga practical tips ni Chinky Tan. Naku, hindi ko na nga alam kung paano ko paghahatiin yung oras ko sa trabaho, sa negosyo, sa anak ko. Hindi ko na alam. Papagod na ako. Naku na. I love you. And I really thank God for you, honey. Your husband and your son have contacted already COVID-19. There's
my son, Lord, take me instead. Lord Jesus. Be part of reaching out to our kababayan in need of inspiration, encouragement, love, and hope in these trying times. Become a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos and receive exclusive online access to Immovable Faith, an audio teaching by Peter Kairouz. Expect God to intervene in your situation. You will also receive the Hope for Redemption e-booklet. Call 8737-0700 or go to cbnasia.org/give to become a CBN Asia partner today. It's payday! Kadalasan, pag sweldo ay marami na tayong gustong pagkagastusan tulad ng pagkain, travel, bagong gadgets at marami pang iba. Pero bago ka gumastos, isipin mo munang mag-ipon o magkaroon ng savings. Ha? Paano? Huwag kang mag-alala. Tuturuan tayo ni Chinky Tan, isang batikang wealth coach. Very important talaga na pagka dumating ang sweldo, ang mindset mo is unahin muna yung pag-iipon bago gumastos. Ang formula is income minus savings equivalent to expense. Pag binaligtad po natin, ang mangyayari niyan talaga kakapusin. Bakit? Because income is limited but expenses are unlimited. Ano nga bang karaniwang problema kung bakit nahihirapan tayong mag-ipon? Kasi sinasabi ka nila na kulang ang sweldo nila. Sa totoo lang, kahit naman doble ang sweldo mo, kulang pa rin naman. So ano yung problema? Hindi yung kita. Ang problema yung taong humawak ng kita. Second reason, sinasabi, bata pa naman ako. Tsaka na lang mag-iipon pagka malapit na ako tumanda. Malapit na ako mag-retire. Well, kung gano'n ang mindset mo, paano na? Pagdating na panahon, huli na. May kasabihan nga, sa huli ang pagsisisi. Third, sinasabi, sa dami nga ng gastusin ko, paano pa ako makakapag-ipon? So I always tell people, kung problema sa dami ng gastusin mo, hindi ka makapag-ipon, bakit hindi mo bawasan ang iyong gastusin? Halimbawa, kakain na kayo kasama ng pamilya nyo sa labas. On a Sunday. Mahina na is 500 sa 1,000. Lagay mo sa 1,000 isang linggo. 4 na linggo sa isang buwan. 4,000 times 12. 48,000 a year ang kinakain sa labas. Instead na kumain ng 4 times a month, siguro subukan na natin kahit na 2 times a month. 2 times times 12, 24, dating 48. Ngayon 24, dating 48. Ngayon 24. Magkano na itabi mo? 24,000. So ano ibig sabihin nun? Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag income. Ito ang ilang helpful tips para makapag-ipon o mag-save. Maging mindful ka sa ginagastos mo. In other words, kailangan matuto ka magbilang pagdating sa gastos. Kasi hindi natin binibilang yung maliliit na ginagastos natin. Number 2, itong challenge ko. Pwede kayong sumali na meron akong tinatawag na 60,000 ipon challenge. Simula sa araw na ito, tuwing may magsusukli sa iyo ng 20 pesos, tatabi mo na yun. Hindi mo na pera yun. Kahit tamaan mo 10%, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala mag-ipon. Third, ang tanong lang talaga kung anong priority mo. For this year, kung nagkagipitan, wala mo ng bakasyon. Wala mo ng upgrade ng cellphone. Wala mo ng kain sa labas. Iisipin natin, marami tayong pwedeng pagdukutan ng pera, pero hindi lang tayo conscious. The Bible encourages us to be faithful. Diba? In terms of he who's faithful in the little things will be entrusted with more. But he who is not faithful with the little things will not be entrusted with more. Lahat ng lumalaki ay nag-uumpisa sa maliit. So mag-umpisa ka sa maliit, mag-ipon ka na maliit. At habang ikaw ay nag-iipon, darating ang panahon, makapag-ipon ka malaki. The Bible says, di ba, just like the ant, they save for a what? Rainy day. Ganon din dapat tayo. Hindi natin pwedeng isipin na ubos biyaya tayo. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kung ano pong pinagkatiwalaan, gusto niya tayong ikangay maging mabuting tagapangalaga, tagapangasiwa. We are called to become faithful stewards, just like the ants. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo. Happy birthday! It's my 50th birthday today. Paabutin mo naman ako 60 just to finish everything. WHO has been assessing this outbreak. Bro, di ba yan yung PUI? May, delikado tayo dito. Both by the You have the results of your COVID-19 tests.
and it's positive. I'm so scared to die. Ngayong Huwebes Santo, magsisimula na ang tanikala. Tandaan natin, 1, 2, 10. Tama! Sa April 1, Holy Thursday, abangan si actress Karen Timbol sa episode ng Habang May Ngayon ng Tanikala. Sa April 2, Good Friday naman, si actress host Precious Lara Kigaman Alcaraz sa Isa Pang Hiling. Mapapanood ang Tanikala 10 a.m. sa GMA. Ang daling tandaan, di ba? 1, 2, 10. April 1 and April 2, 10 a.m. sa GMA. Mapapanood natin ang tanikala. Kaya abangan yan at ipamalita sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Sa susunod nating kwento, bata pa lang ay mahilig na siya sa musika. Hanggang ngayon, sa musika pa rin umiikot ang kanyang buhay. At ngayong nahaharap tayo sa pandemic, isang awitin ang kanyang nilikha na inspired sa buhay ng dating drug lord at isang cancer survivor. Heto ang kwento at musika ni Felson Palad. Sa larangan ng musika at pagkanta, nakilala si Felson Palad. Ito ay nagko-convey ng mensahe sa mga nakikinig. Hindi lang sa artistry, hindi lang sa musika, kundi sa mga salitang binibigay nito sa mga nakikinig. Bilang isang gospel recording artist, dalangin ni Felson na maihatid ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang pagkanta. The most important part is the message that God wants to convey. It's not even my words, but the words that God wants to convey to His people. Isa sa mga kantang kanyang nailathala ay ang Hilumin Mo na may malaking bahagi sa istorya ng kanyang buhay. Nagsimula akong magsulat ng Hilumin Mo 3 years ago in the Philippines. The story behind of Sergio Orongan, who was my leader. Pinagaling siya ng Panginoon. Siya po ay dating drug lord. Tinawag ng Panginoon sa ministeryo. Binago siya ng Panginoon. But after 20 years, bumalik yung epekto ng droga sa katawan niya. I wanted to minister to him through songs as well. Isa pa po sa mga inspirasyon ng kanta na to is Glenda Resurrection. I met her sa Telethon sa 700 Club Asia. She shared to me her ministry. Bigla po siyang tinamaan ng breast cancer. I said, well, you know, I have a very good song for you. Maybe it can minister to your heart. Dagdag pa dito ang kanyang pinagdaanan noong nagkasakit ang kanyang ama at pumanaw dahil sa kidney failure at heart attack. At that time, mahirap talaga. Mahirap ang mga... Naiintindihan ko yung pamilya ng may sakit. Madalas po yung mga may sakit, hindi lang sila yung nasasaktan, kundi yung pamilya, yung members din nila. Dahil yung sa pag-iisip, sa paghahanap ng pera para makapagbayad sa hospital bills. Lumipas ang 3 taon bago nailabas ang nasabing kanta, naniniwala si Felson na ang taong 2020 ang tamang panahon dahil nararanasan ng karamihan ng mga Pilipino ang banta ng COVID-19 virus. Hilumin Mo is a prayer song, and I think it is timely nowadays that I release this song kasi nga pandemic. At maraming tao ang nananalangin sa paghilom. We recognize that we are not just physically sick, but we need Jesus Christ to heal us within. Kahit sa personal na buhay ni Felson, panalangin niya sa pang-araw-araw ang kagalingan mula sa Panginoong Jesus. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, can you heal me? Heal me, O Lord God, sa aking rebellious heart. Marami tayong ganon sa ating mga experiences, ano? Hindi lang po sa physical. Habang patuloy na lumalaban ang ating mga frontliners at maraming Pilipino sa banta ng COVID-19 virus, tandaan natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng tunay na paghilom sa atin. Kumakapit sa iyong mga pangako. Hilumin mo ang sukat ng aking puso, alaala ng pagkapikot, pagduro ko, dahil lang ngayon at
ang bukas. Sa'yo pinubuo, Panginoong Jesus. Tinig mo'y walang katulad, pag-ibig mo'y may pagpapatawad, paghilom mo'y tunay at may pagkagabay buhay. Oh, ilumin mo ang sugat ng aking puso, alaala ng pagkapikot, pagdurog ko, dahil ang ngayon at ang bukas sa'yo binubuo, Panginoong Jesus. I love what he said. All of us need a healing touch. Our hearts tend to be rebellious at times. And we want to take this time to pray for our nation. But even before we do that, we need to make sure that when we stand before God, whatever rebellious things that are in our hearts, we just bring that to His footstool. Let's pray. Father, we thank you that as we come before you, Lord, on behalf of our nation, we too at times have that rebellious spirit inside of us, Lord. And Lord, may our hearts be tuned to yours every single moment, Lord. May we just desire to do your will every single day of our lives. And Father, we bring to you our nation, the nation of the Philippines, Lord. We know you love our nation, that your plans for our nation are great and awesome, and that we have a destiny to fulfill. And so, Lord, we bring to you this situation, the pandemic, Lord God, that has gotten worse at this very moment. Lord, we ask that you would push back the COVID virus, Lord God. That by your miraculous supernatural hand, you will push it out of our nation. That our nation now can start to rise, Lord God, from the ashes. That our nation now can start to rebuild even the many broken lives that have been shattered, Lord, by this virus. Lord, we ask for your divine intervention. Heal our land, Lord, as we declare, truly blessed is the nation whose God is the Lord. And Jesus, you are Lord over our nation. We give you thanks and we give you praise for your great plans over the Philippines. In Jesus' name, amen and amen. Kung ang Panginoon ang maghari sa ating puso at sa ating bansa, posible ang pagbabago. Tama, 2 Corinthians 5:17 says, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Everything is new, not just for ourselves, but for our nation as well. Together, let us declare this verse for our country, Psalms 32, verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Jesus bless you and our country. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Nahuk ako ng gusto sa alak dahil iba yung saya na nadudulot niya sa akin. Tuwing nalalasing ako, madalas na hindi ko na rin nakokontrol ang sarili ko. Bukod sa sintomas ng virus, yung gastos sa pagpapagamot ang lubhang magpapahirap sa tinamaan ng virus. Yan ang naranasan ni Joanne at ng kanyang nanay.